Yun, so magandang tanghali, no? Ako si Anthony Cuesta. So I'm the project lead of Photography Chismis Speech and Insights. Para sinabi kanina na faculty member ako sa Binildo. So just to give you an idea kung ano ba yung background ko. So yan, para lang din ma-contextualize yung pinanggagalingan ko. So in-introduce kasi akong photographer, pero maliban doon sa pagiging photographer, meron din ako mga ibang mga tungkulin na ginampanan before. So, for 13 years, I was part of Canon. So, ako yung head ng camera group nila sa Philippines. Tapos, maliban pa doon yun. So, I'm a freelance photographer and creative and artist. And then, yun, currently, I'm a senior professional faculty at Binil. As in, yung diploma mo, pagdating mo is AB photography. So, kaya medyo merong pressure sa amin to, siguro, no, to spread the word about photography and not just about the art side, kundi yung mga pangyayari, ibang mga bagay na saklaw nung practice na yon, katulad ng copyright. And then, yun, yung isa sa mga projects ko. After retiring in Canon, I'm founder of Photography Chismis PH. So yun, pakita ko lang mabilis yung konteksto nung pinanggalingan ko, no? So, I was trained as a photojournalist. So, this is my corporate job naman. So, being the head of the camera group of Canon. And then, maliban pa doon, part of my job for the last 13 years nga, well actually 15 years. So I give talks, no. So both technical at artistic. So bridging the gap between the creative side and also the technical side. And ngayon, pati yung business side. So yung sa regulatory aspects. So yun yung mga activities ko before. Tapos, meron lang akong distinction siguro, no, para lang additional information. Kadalasan, may distinction about the marketplace na medyo on the tech side, tapos gear talk. Tapos meron din sa side na diskurso. Yun yung diskurso ngayon yung pinagtutuunan ko ng pansin. So, copyright, philosophy. Yan. Sabi kasi maglagay doon ng sample photos, no? So, magpakita lang ang mga sample photos para legit na, meron walang mag-shoot tong tao na to, no? Hindi lang pala to. Ayan. So, mabilis lang naman. So, para lang may idea. Marunong naman pala. Kahit content, di ba? So, yan. Mabilis naman siya. And then, dinagdag ko lang to kasi isa sa mga aspeto na pinaglalagyan or pinagtutunan ng pansin ng photography minsan, pati yung publishing. So ito naman part of my yung mga creative activities ko rin before. So I decide the book. So it's a book project. So medyo parang ancillary. Siguro kung galing ka sa publishing side, sabihin na kami yung diba, yung photography yung dagdag. Pero yung kung photography ka ang ancillary namin is yung publishing. So pero at the end of the day, mutual naman yung yung relationship. So yan. So yeah. So that's the book. And then, just to let you know din, na isasabi ko kanina, may mga diskurso ng photography na hindi kadalasan kilala. So ito yung mga photography sa galleries, no? So yung mga medyo weird, parang ano yan? So may mga ganitong uri din ng photography. Yan. So ano yan? Ano yan? Ano yan? Cake, photography sa cake. So ito yung mga, ito yung sa side ng gallery work. So I also do that. Ito, tapos sinama ko to sa vernacular kasi minsan tayo rin naman, halos, siguro pwede natin yung consider na lahat tayo photographer na ngayon kung tutuusin, diba? And to a certain extent, siguro at least nagpa-practice ka pa rin ng photography, diba? So that's one very important part din ng contemporary photography ngayon, yung vernacular. So ito yung mga background ko lang. Pero since copyright yung pagtutunan ngayon, emphasize ko lang, and after retiring, yun, naging focus ko na is yung diskurso. And this is one of the, siguro, panel discussions din na nasamahan ko, no? Because of my background. Since diskurso yung habol namin, ngayon meron din kaming publication. So it's critique, mga ancillary aspects of photography. Nagpo-publish na rin kami. And sakto rin na-invite ako dito dahil last Saturday, we had this IP event din together with the BCRR, yung sa Bureau of Copyright. So yun yung mga questions. Copyrightable ba ang lahat ng photography? So yun yung mga diniscuss namin nung Saturday. So yan. IPO, mga IPO field personnel din. Pero yun, so to close lang to, no? So bakit nga ba importante sa amin yung IP conversations? Because at the end of the day, siguro kung babalik tayo sa pagkatao natin, importante kasi being creative is being human. Pero aside from that, nabanggit nga yung creativity and at least in my concern sa photography, it also tackles yung economic engine, social relevance, and respect for Filipino dignity. So yan, no? So ito yung konteksto din na pinanggagalingan ko ngayon or isa sa mga pinanggagalingan. And importante ito kasi under kami ng visual arts and recently, nagkaroon na ng statistical mapping. So yung economic part, diba, isa sa mga
mga critical na conversations is yung economic rights, di ba? So hindi aside from the moral rights, yung economic rights. So ito yung mga current developments since 2021. And recently, nag-announce ng cultural mapping and lumalabas, this is photography. This is how the government sees photography. It's a value pipeline. It's not necessarily an object lang, di ba? So it's a pipeline. So kaya yun. 79 billion, ito yung pinag-uusapan. Ito yung concern namin. And doon sa SWOT na yan, na report ng NCCA, ang pinaka-concern na yan. So I think there aren't any other threats except for the difficulty to copyright. Yan. With that, yun yung background to. Mikey. Thank you very much sa Senator Anthony. So yung siguro sa akin, magsimula muna ako doon sa yung pinaghuhugutan talaga ng copyright, more or less. It's yung dignidad mo as a creator. Medyo theory, no? At least sa part ko at saka sa photography field. Kung hindi mo na papasukin yung economic aspect, what separates you from another person is that creativity, di ba? So to a certain extent, arguable yun. Pero more or less, may important yung copyright because it talks about, at the heart of it, yung dignity mo as a creative being, di ba? So it has something to do with dignity. So it's a very lofty concept, no? So that's for the individual, no? Pero pagdating naman na sa economic aspect, sa photography, sobrang matindi yung competition. Sobrang maraming magagaling na photographers. I'm sure yung iba sa inyo magagaling na photographers, even if you don't identify as photographers. So given that very stiff competition, yung copyright conversation, very important sa amin yun. Kasi doon sa mga iilang pagkakataon na makakaangat ka doon sa practice mo para pagkakitaan mo, dapat maprotektahan yun. So individuals, then yung sa community, and siguro kung ilalagay natin yung sa level ng government. So kanina yung pinakita ko, yung industry, that's around 79 billion. It's relatively small as compared to the other creative sectors. But nevertheless, that's still 79 billion. So may 79 billion ba kayo sa bulsa nyo? So, diba yung 79 billion, sobrang daming kabuhayan pa rin yung umaasa doon sa economic production na yun. So, therefore, in relation doon sa economic aspect, it talks about livelihoods, diba? Dignity, babalik ka lang from money, babalik ka lang doon sa dignity, diba? Tapos, ang specific lang siguro na concern doon is that yung 79 billion na yun, given the current na pagkilala ng gobyerno sa photography as an industry, as I showed you, 2024 lang lumabas yung report, yung cultural statistics report ng NCCA. So technically, the government doesn't know anything about photography. Kasama kami nun dun sa study na yun. And even yung report, ang dami naming issue dun sa definition of terms, even yung paggagawa ng methodology, and yet, sabi namin, sige, basta lang masimulan. Kaya marami kaming concern sa report. Pero, given na may nasimulan na, ngayon, importante yung discussions ng copyright because ang goal is magkaroon ng matinong policy making, di ba? So from individual, community, and then ngayon yung national policy making. Importante na meron kaming representation sa Congress, I guess. Ngayon, pag narinig namin yung mga usapan about creative industries, lagi namin narinig lahat ng fields. Yung photography, wala kami narinig. Sino nagre-represent sa amin? Wala kaming CMO, wala kaming PhilSCAP, di ba? Tapos, hindi naman kami ganun kasikat, katulad ng pagsusulat. Parang touring sa amin kadalasan. Bigyan mo ng camera, photography lang naman yan eh. Diba? Madali naman yan gawin. So, given that, ang goal talaga namin is yun, magkaroon ng matinong policy making para maprotektahan yung economic aspect and at the end of the day, yung dignity as a creative being. So, yun. Siguro, i-address ko muna yung first part ng sagot ko dun sa inyo, no? Kasi kayo mga estudyante kayo ng law. So, siguro kung hindi man specifically sa amin, at least makatulong kayo na magkaroon ng isang kulturang makatarungan. Siyempre may mga specific needs kami, pero at least muna dun sa overall, since I'm not sure hindi naman kayo lahat pupunta sa IP field, pero kung mapunta kayo doon, then well and good, no? Pero yung pagbuo ng isang kulturang makatarungan, apektado lahat yun. So magsimula sa inyo, ang laki ng tulong na yun. Kung specific naman sa amin, isa doon sa mga kailangan siguro is yung policy for transparency. Kasi for example, may creative industry law na. So may pondo. And the reason na nagkakaroon ng mga cultural statistics mapping
para makita kung anong kontribusyon ng field na yon sa GCC. For example, sabihin natin, ano yung contribution niyan is 100 billion. As a cultural expenditure, ang gagawin ko is, pag naggawa ko ng appropriations sa budgeting ng Congress, magsiset ako ng goal for that field. Kung 100 billion yan, at ang goal ko, sabihin natin, is maging 150 billion in 2 years or 3 years. Yung perang ilalay ko doon, syempre, commensurate doon sa gusto kong goals, diba? So very basic budgeting process. Pero ang concern ngayon is that yung paraan ng pagpili, kung ano yung pinaglalaanan, at kung paano siya nilalabas, at least for now, from the photography sector, hindi ganun kalinaw. Sino yung mga organizations ng photography na nakakatanggap? Meron kaming kilala, pero hindi namin alam kung magkano natatanggap nila at ano yung impact assessment, diba? Kasi at the end of the day, if you're a government institution, every peso that you i-release mo, dapat may impact assessment yun, hindi lang para lang may magastos, diba? So, siguro I'm going to take the hat of siguro niya, someone who does budgeting. Every time, sana merong impact assessment. Kasi meron namang nare-release. Ang tanong, sino? At para saan? Hindi malinaw. May pera naman ng gobyerno. So yun, transparency. And then, siguro number 2 is, yung education and training. I think very important yon pagdating sa copyright specifically. Na-appreciate namin na may ganito na mga spaces nga, may mga discursive spaces na ganito, na nasasabi namin sa aming mga practitioners directly sa inyo. For example, last Saturday, ang audience namin, mga freelance journalists, pinagtuunan kami ng pansin ng IBO-Phil, ng BCRR, ng Bureau of Copyright. We really appreciate that. And it has been parang for the last 2 years, very supportive yung BCRR sa photography sector. And sana magtuloy-tuloy ba yun. Medyo maganda yung ginawa nito kasi in-explain din sa amin ngayon. May ginagawa na initiatives mismo sa BCRR. Yun yung magandang word na initiative. Kasi ngayon, mayroon yatang nilalakad na kasi mag-e-election na. Ang ginagawa ngayon ng BCRR, kinakausap nila mismo si Comelec na pag yung mga photographs tapos ginamit ng mga politiko at hindi nagbayad or walang kontrata doon sa photographer, pag may infringement, pwedeng bigyan ng parang penalty yung politiko na yun. Galing yun specific sa BCR and we really appreciate that. Kaya siguro kung hindi ako masyadong hihiling in the sense na yung transparency, kasi hindi naman under IPO yun. Transparency that has something to do with executive ng overall system. Pero kung sa BCRR, yun, na-appreciate namin mga initiative. Kung may education, siguro magkaroon pa ng mga activities like this. Kasi I think the reason din na hindi pa masyado namin ma-address, kasi baka naman hindi rin namin alam. Kung inform kami, mas mako-construct namin yung concerns namin, mas ma-articulate namin yung concerns namin. And then, pag meron mga opportunities na mga lawyers and mga practitioners ng legal field, mas masasabi namin yung concerns namin. And mas ma-address. So, it also starts with yung articulation, ano ba yung concern. As of now, yung last Friday, ang lumalabas, very difficult sa photography kasi nga, ini-CTTO na lang lahat. So, yun yung difficulty. Kasi nga, ang daming practitioners, sobrang hirap i-police. At wala namang grupo din, wala kaming CMO na magpupulis. Kahit gusto namin magpulis, walang magpupulis sa amin. And then lastly, siguro to close yung sa akin, yung pag-file ng kaso, ang lumalabas na issue noong Saturday was that ikaw, kung photographer ka, tapos gusto mong magsampa ng kaso, magkano mag-file? 20,000 agad. Tapos hindi pa sure na mananalo ka. I-ask yan, lagyan na lang natin ng credit. Pwede ba namin gamitin yung photo mo, lagyan na namin credit? So that's one. Kaya namamatay din yung industry ng mga photojournalists kasi hinihingi na lang sa mga citizen, which is, wala tayong magagawa, ganun yung trend ng journalism. But nevertheless, dun sa mga ilang pagkakataon na kailangan talaga ng photographer, at least man lang sana respetuhin yun. At, yun nga, yung big media, I think sila yung medyo mahirap ngayon kausapin. Mahaba siyang issue, pero at least yun. Kung sana makatulong kayo sa pagbuo ng isang kulturang makatarungan, malaking bagay yan.